Video na may kasamang sariling kwento ang inilabas ng China sa panibagong panghaharas sa Ayungin Shoal. 2 miyembro ng Philippine Navy ang nasugatan sa hampasan. Hindi naman nagpataig ang Armed Forces of the Philippines at naglabas din ng video kung saan kitang-kita na China Coast Guard ang nanakit. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, magkaiba ang naratibo ng China at ng Pilipinas sa nangyari, pero hindi nagsisinungaling ang video. Ano ba talaga ang nangyari? Julius Cheryl, kahit kitang-kita nga na China Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre hanggang sa nauwian sa hampasan, ang sabi ngayon ng China, pa-victim ang Pilipinas. Bumwelta naman ang Philippine Coast Guard, barbaric daw ang inasal ng China. Isang araw matapos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy, naglabas din ang Chinese Embassy ng mga video clips ng nangyari. Kita ang paglapit ng bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Kinumpronta sila ng mga kawani ng Philippine Navy na sakay naman ng 2 rubber boat. Kung ikukumpara sa anggulo mula sa video na ipinost naman ng Armed Forces of the Philippines, kitang nagtaas pa ng sagwan ang kawani ng Philippine Navy, pero hindi naman ito inihampas. Nagwasiwas naman ng mga kahoy na baton ang China Coast Guard. Sa kabila niyan, iginiit ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas na pa-victim umano sa nangyari. Ilang beses raw na binalaan ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng mas malaking rigid hull inflatable boat ang mga Pilipinong sakay ng mas maliit na rubber boat na dumistansya. Sa isa pang video mula sa China, maririnig pa ang sagutan ng 2 panig. Pero imbes daw na sumunod, pinalibutan at binangga pa raw sila ng Philippine Navy. Pero nanindigan ang AFP na China ang pasimuno ng gulo dahil sa paglapit sa BRP Sierra Madre. Sinita raw sila ng mga tauhan ng Philippine Navy matapos maaktuhang kumukuha ng video at larawan sa outpost ng Philippine Navy sa Ayungin. Pero sila pa raw ang nagalit. Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal at ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. No? Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, spliced o putol ang video na inilabas ng China. Wala rin umanong nasugatan sa panig ng China. Tinawag ni Tariela na malupit at hindi makatao ang sinapit ng 2 Pilipinong nasugatan sa insidente. Kasunod yan ng panghahampas ng China Coast Guard ng mga kahoy na baton. Pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na to. Dagdag pa ni Tariela, hindi katanggap-tanggap na binabaliktad ng China ang nangyari sa kabila ng sunod-sunod na insidente sa loob ng ating exclusive economic zone. Nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ng mga Pilipino na unggoy, ngayon naman binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone. Talagang very disappointing, nakakagalit. Ipinagtataka raw ni Tariela kung bakit pumasok sa Ayungin ang China Coast Guard at lumapit sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma naman ni Tariela na 2 PCG vessel ang pinadala sa Ayungin. Pinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua para magsagawa ng medical evacuation at agarang maihatid sa mainland Palawan ang mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy upang maipagamot. Sa isang pahayag, kinundina ng Estados Unidos ang tinawag nitong mapanganib na aksyon ng China na nagpapalala ng tensyon sa WPS. Tiniyak ni United States Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, ang suporta ng Amerika sa Pilipinas bilang matagal nitong kasangga sa rehiyon.
Nanawagan din sila sa China na itigil ang iligal, mapamilit, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon nito sa South China Sea. Ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing kasunod niya ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal kung saan muling sinisisi ng China ang Pilipinas. Samantala nangyari ang pinakahuling girian habang nakatakdang magpulong dito sa Pilipinas ang mga foreign minister ng Maynila at Beijing. Beijing ay para sa pag-asa nga na mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero nauna nang sinabi ng DFA na hindi pa malinaw kung mapapag-usapan ang pinakabagong girian na nangyari sa Ayungin Shoal. Balik sa inyo. Gio, may sagot na ba ang China sa pahayag ng Pilipinas at Amerika tungkol sa panghahara sa Ayungin Shoal? Muling kinundena ng China ang mga pahayag nga ng Pilipinas at maging yung suporta na ibinigay ng Estados Unidos sa matagal na nitong kasangga na Pilipinas nga, lalo na sa usapin dito sa West Philippine Sea. Ayon sa China, bakit nakikisali ang Amerika gayong hindi naman kasama sila sa usapan? Sa ngayon, ang sabi ng China, ang Amerika pa ang nagpapalala ng tensyon at naghahasik pa ng hidwaan dito sa pagitan ng Pilipinas at China at lalo na sa rehiyon na kung saan nga bahagi itong West Philippine Sea. Nanawagan din ang China sa Estados Unidos na itigil na ang pagpuna nito sa anilay lehitimo at naaayon sa batas na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Cheryl. Gio, kumusta naman ang kalagayan ng mga nasugatang miyembro ng Philippine Navy? Naglabas nga ng mga larawan ang Philippine Coast Guard dito sa nagpapatuloy na medical evacuation na isinagawa nila sa may BRP Sierra Madre kung saan kinuha na yung mga nasugatan nating kababayan, yung dalawang Philippine Navy personnel ay para maidala na nga dito sa mainland Palawan para mabigyan nga ng lunas. Julius, balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.